Okay, good morning or good afternoon or good evening sa inyo. Ang oras ngayon is 9:32 AM at may lakad lang tayo, but yun nga, subukan lang natin to. Okay, good morning sa inyo or good afternoon or good evening kung anong oras man to pinapanood. Anong oras na? 9:32 ng umaga, Monday, March 24, 2025. At papansin nyo, nagmamaneho ako, may lakad lang tayo. Pero to, subukan lang natin to. At papakita lang ako sa inyo, para lang at sa ano lang natin thoughts ko dun sa nangyaring game kagabi, Game 5 ng PBA Commissioner's Cup Finals, saan nanalo yung Barangay Nebra kontra TNT 73-66 sa Smart Araneta Coliseum. So ang Barangay Nebra lamang na sa serye, 3-2, isang panalo na lang, sila na ang champion ng PBA Commissioner's Cup. At tulad nung mga past 2-3 games, actually buong series, other low scoring game, pwede mo maambing sa game 2, but in the end, ang Ginebra yung nag-take advantage sa low scoring game, low scoring defensive game. Of course, yung hero ng Ginebra, sila Scotty Thompson and Justin Brownlee. Si Scotty, actually consistent naman si Scotty buong series. Pwede mong sabihin, alam mong nandyan na magko-contribute. Pwede mong sabihin silent operator. Pero itong Game 5 talagang pansin na pansin yung kanyang performance, lalo na sa opensa. Yung 6 straight points niya, kasama na dun yung back-to-back baskets niya against Calvin Octana. Siyempre nandun din yung usual game niya, yung depensa, yung rebounding. But yun nga, perhaps his best game sa series. But overall talagang consistent naman si Scotty. Siguro hindi lang gano'n napapansin dahil yung attention ng karamihan kay Justin Brownlee, yung ang injury niya. And speaking of Justin Brownlee, masama yung kanyang first quarter, pero unti-unti nakakuha niya yung rhythm niya. At nakita nga natin after nung 6 straight ni Scotty, yung last 2 baskets galing kay JB. So sabi nga ni Brownlee after the game, may tape pa rin yung kanyang dislocated right thumb, pero parang nasasanay na siya. At per se na komportable na siya, sabi niya, but nasasanay na siya. And he was glad na kahit struggling siya nung first quarter, only 2 points, nahanap din niya yung kanyang shooting. And again, bukod dun sa dalawa, another great defensive job from Stephen Holt tsaka si Jimmy Malonzo on Ronde Hollis Jefferson. Si RHJ 19 points, kaya lang 7 of 24 naman si Ronde. Nung fourth quarter, daming namintis ni RHJ. Iba dun, parang kala mo papasok na, pero yun nga, nangyari din yun sa crucial part ng game kung saan hindi na talagang baldog yung mga tira ng TNT, and sa kabila naman nakakascore yung Ginebra. Sayang din for TNT kasi 10-point lead ang lamang nila at halftime.
Rinang Batak talaga yung nanguna dun sa Tropang Giga. Finish with 19 points. Best game din ni Stingray sa finals. And like Scotty Thompson, consistent din yung nilalaro ng Batak. Kailangan kasi wala si Jason Castro. Alam naman natin si Doubler out na for the season dahil sa injury niya nung semifinals. Yun nga lang, unfortunate for TNT, hindi nakatulong na nangyari. May insidente naman na excuse me, na nangyari involving Poy Eram, third quarter. Kasagutan sila ni Coach Chot Reyes. Nakita sa TV, nakita ng mga fans, parang dabog si Poy Eram. Siguro ang sinabi ni Coach Chot Reyes, mukhang napagalit. Pinagalitan niya si Poy Eram over a miscue. Hindi nagustuhan ni Poy Eram. At si Chot Reyes, nawala na rin yung pasensya niya. Kaya yun din, uminit din ang ulo ng TNT coach. At yun nga, another incident kay Poy Eram. Alam na natin game 2 nung finals, sinira niya nasipa niya yung equipment ng TNT. Pupunta siya sa locker room. There are allegations na siya yung nakasira nung pader nung locker room ng Mo Arena. And of course, sa semifinals, nagkasagutan sila ni Glenn Cobontin. So, dahil nga sa mga insidente na yun, nagkakaroon ng mga bala yung Barangay Ginebra fans dahil mahilig nila asarin si Poy Eram every time may foul kay Eram or mga turnover si Eram, natutuwa yung Ginebra fans. But for Poy Eram, we hope after itong finals, whether TNT wins or not, ma-address niya itong mga incidents na nangyayari sa kanya. And we only wish the best for Poy Eram moving forward. So ayun, game 6 will be on Wednesday sa Smart Araneta Coliseum pa din. Barangay Ginebra will try to finish off TNT, win their first title. Actually, tagal na nagcha-champion ng Barangay Ginebra. It was back in 2023 nung Commissioner's Cup din, kalaban nila yung Bay Area. Sa Philippine Arena pa yon, 54,000 people. For a team like Ginebra, matagal yung drought na yun last season, di man lang sila nag-finals. And then itong Governor's Cup finals, sabi ko sila sa TNT. So let's see kung ano mangyayari, kung tatapusin na ba ng Ginebra. For TNT, siguro kung yung opensa nila mag-click sa fourth quarter, masustain nila yung lead nila, and hindi up and down yung co-contribute ng ibang players other than Rinang Batak, namely si Calvin Octana and RR Pogoy. And kung si Poy Eram, yung composure niya nandun, who knows, baka may game 7. And of course RHJ, if yung opensa niya mabalik niya yung kanyang consistency sa shooting niya. So yun, maikling video, actually 9 minutes. so thank you kung nakabot kayo dito. Salamat sa panonood. And may lakad lang tayo at pupunta na tayo doon. Okay.